Ng mga Australiano yan mga boss, yung banana ketchup. Kasi dito, tomato ketchup ang gamit nila. Tsaka ito, Ladies Choice. Kukuha din ako niyan. Bali, medyo mahal nga lang yan kasi $10 times 37 yun na lang. Basta mahal kaysa sa atin. Pero kumuha ako kasi minsan lang naman. Tapos ito yan, pang PSG. Panahon ng sakuna. Ayan, sardinas, 555 at Ligo. Dalawang brand ang kinuha ko mga boss, pang stock. Para pagka yung tinatamad ako magluto, yan, bubuksan ko na lang yan. Yan mga boss, iba't ibang klase, may mga nata din yan. Tapos yan, ang aking spaghetti sauce. Kinuha ko yung cheesy para wala nang ganong timpla. Basta papainitin ko lang yan, lagyan ng mga giniling. Tapos na, spaghetti na yun mga boss. Yan, ganyan lang. May mga alamang din, yan mga boss. Minsan may mga mangga din dyan eh. Yan, hindi tayo hindi natin mamimiss yung pagkaing Pinas kasi nga meron tayong pudsing dito sa Rockhampton. Yan. May meron din dito mga boss na eat all you can na buffet na Filipino food din. Doon, pwede tayong makakain all you can. Wari ko, nasa $15 yata ito ng isang entry. Maraming mga Filipino dish doon na kakainin na lang. Pagka nakapunta ulit ako doon, doon ko naman ko kayo papasyal. Yan, dito mga boss, sa mga rep na to, nandyan yung mga Mickey, tsaka mga isda, mga fishbowl, kikiam, nandyan. Yan, kukuha sana ako nitong Mickey, kaso, naisip ko, mag-spaghetti na nga pala ako. Hindi na ako magpapansit. Doble-doble, hindi din naman mauubos. Pati wala namang birthday. Kaya yan, iniisip ko pa dyan eh. Huwag na lang. Yan mga boss, dito sa Australia, kung marunong kang magluto, hindi mo talaga mamimiss ang pagkain. Pero mga boss, sa aking experience, talagang kahit na may mga rekado dito at mga maluluto na natural na kinakain natin yan sa Pinas, ay may isa pa rin akong dish na namimiss o kinasasabik-sabikan ko. Yun yung sinaing na isda ng lading at saka bulang lang na malunggay. Yung mga boss, yung talagang nakakamiss. Kasi dito mga boss, walang tuyong kalamyas, hindi ako makapagsaing ng isda, tapos hindi din naman dito pwedeng magluto sa apoy, sa gatong. Kasi may mga fire detector dito. Yung mga bahay, pagka pumasok sa bahay ng kapitbahay yung usok, ma-detect, mag-a-alarm. Yung mga alarm dito mga boss, diretso na sa bumbero yon. Kaya pag nag-alarm, wala, pupuntahan ng bumbero, kaya bawal. Yan mga boss, kumuha na din ako ng safeguard para 99.9 germ free tayo. Yan, may mga downy din, mga sari-sari mga boss, mga joy, meron din dito. Tapos may mga toothpick din, yan, may pampapogi din, Kojic, pero hindi ako bumili mga boss. Kasi nagtatrabaho naman ako, hindi ko naman kailangan magpapogi. Kailangan ko lang magpalakas ng katawan. Yan, sa mabahong paa, meron din. Yan. Marami dito mga boss mabibili na Asian food, yan, mga mamasitas. Yan, kumuha din nga pala ako yan. Tunay, hindi naman talaga ako nagamit ng ganyan pag ako'y nagluluto, lalo na sa mga menudo, kaldereta. Pero gusto ko lang subukan. $2.50 lang yata yan mga boss, kaya kumuha na din ako. Mura lang. Baka mas sasarap pa yung aking luto, kaya kumuha na din ako. Yan mga boss. Sari-saring pampalasa nakakarating dito sa Australia. Kaya mga boss, kung kayo nagbabalak pumunta dito sa Queensland, Rockhampton, Australia at gusto nyong kumain ng Asian food, dito na kayo pumunta sa Pudsing. Dahil dito marami kayong makukuha. Tandang-tanda ko pa mga boss, nung unang dating ko dito, talagang ako'y paiyak na. Isang linggong walang kanin kasi nandun kami sa south side. Wala naman, malayo sa Pudsing, tas hindi ko pa alam ang Pudsing. Tapos nasa hotel pa ako, hindi ako makapagluto, microwave lang ang meron ako. Hindi ang kain ko lang mga boss, tinapay,
noodles, yung instant, yun, mga ganun lang mga boss. Yung nakakain ko nung ako'y bago pa lang dito. Pero nung nagtagal naman, masuwerte ako dahil may katrabaho ko na Pinoy, si Sir Kenneth. Shoutout sa'yo, Sir Kenneth. Siya yung nagturo sa amin. Sumama sa amin sa pagbili ng rice cooker. Nagturo sa amin ng bilihan ng bigas, ng itlog, ng sardinas. Yan, yung mga kinakain ko nung una-una pa lang ako dito. Pero ngayon, ayos na. Nakalipat na kasi ako ng bahay mga boss. Hindi na ako sa hotel nakatira. Kaya nakakapagluto na. Nakakapag-ihaw din kami dito mga boss kasi meron silang uling na hindi ganong mausok. Yun yung ginagamit namin. Yan. Ibilin ko sana yung kawali na yan. Kaso yung kasama ko sa bahay, bibili din daw. Sabi ko siya, oh, ikaw na bumili. Ako yung manghiram na lang. Hindi nakatipid mga boss. Nakatipid sa pambili ng kawali. Yan. Oh, tamang tawa lang kami diyan. Iniisip pa kung paano isi-season daw. Sabi ko, kung akong bumili na yan idiretso paglulutuan ko. Hindi ko wala ng season at hindi ko naman alam yung season. Yan, mga boss. Tapos na akong mamili. Ngayon, magbabayad na sana ako pero nakakita ko ng pinakakailangan ko sa lahat. Dahil mga boss dito, hindi uso ang maghugas ng tiwop. Tissue lang. Pero ako, hindi ako aari. Kaya ang ginawa ko, nagputol ako ng bote at siya kung ginagawang tabo. Nung magbabayad na nga ako, nakakita ko ng tabo, yan. Yung tabo na yan, tsaka yung pantakip sa lamesa pagka yung may tirang pagkain, binili ko na. Kasi mahalaga yan dahil hindi na solo nga ako dito. Pagkakaluto ko, laging may tira, nasisira. Kasi maraming langaw dito mga boss. Sobrang dami, pero parang laging may langaw. Kaya nadadapuan, nadudumi. Kaya hindi na makain sa sunod. Kaya yung bumila ko ng pantakip mga boss. Yan. Tapos yan, kamali pa ng hila nga yung kasama si Minet. Nahila niya yung aking basket. Halikan nila. Yan, wala na. Tingin-tingin na lang. Tapos magbabayad na. Yan, mga boss. Ganyan lang. Pagka nakarating kayo dito, may mabibili na kayo. Yan ay ang Pudsing. At nakakita pa nga ako ng Asian eggplant. Kaya iisa na kaya hindi ko na binili mga boss, walang kasamahan. Liit na iisa pa. Kaya hindi ko binili. Tsaka pala itong mga boss, yan, nakita nyo ganyan, yan inatubo lang sa gilid ng ating bahay. Ngayon ko nalaman yan pala nakakain. Hindi ko alam kung yan yung tawa-tawa o kung ano man. Basta yan nakikita ko sa gilid ng bahay, yung pala yung nakakain mga boss. Yan mga boss, magbabayad na ako. Thank you. Maraming salamat sa panonood mga boss.